circus. Like ang imuhang mind sometimes naasa bisan asa nga part sa imuhang kinabuhi. Gasar ko balintong na imong hunahuna ang imuhang kabalaka, kahadlok, kahiubos, kalain, ang imuhang kalipay, ang imuhang pag-smile, tanan. Mura na kag-circus sa imong hunahuna tungod kay wala na nagkadimao ang tanan. Or kung nagkadimao man ang tanan, tiod-tiod lang or unya taod-taod, nag-change na po ka balik sa klase sa imuhang pangunahuna. That's why talentado kay ta based on research nga kung maayo kay ka magunahuna, syempre kung medyo grabe kay ka deep thinker, in just an hour you can consume 60,000 kahuna-huna nga lain-lain. So grabe kay sa ka-talented imuhang mind. But kung dili kay ka thinker, pwede ra kag 15,000, okay ra na siya per hour. Pero kung grabe kay ka maghuna-huna, mga 60,000 ang imuhang ginahuna-huna permanente, and 90% sa imuhang ginahuna wala joy nada. So if 90% sa tuwang ginahuna wala nada, therefore there is something wrong within the mind itself, which is kinahanglan nato masabtan. Sakto pa ba ato ang mind or nag-soul circus na ta? Now, let's have this one, Matthew 16:26. For what will it profit a man if he gains the whole world and forfeit his soul? Or what shall a man give in return to his soul? Now, the Bible is telling us nga, unsa may profit sa usa ka tawo if makuha niya ang tanan, pero ma-forfeit niya ang iyahang soul. Sabi saya sa forfeit yan. Lihin ko ninyo kan. Ano sa? Tawagin ko ninyo kay pala ko mga tinker pwede mo forfeit. Ha? Ma? Bawion? Matabla? Mawala? Ma-forfeit. Imbis nga na unta ang imuhang opportunity, nawa na inoon, na-forfeit na inoon. Now, the Bible is telling us nga, what if you gain the whole world, pero nawa imuhang kalag, imuhang soul? Ang soul diriha is ang imuhang mind. So, what shall a man give in return for his soul? Unsa man imuhang mahatag para mabalik nimo imuhang mind? And most of our world today is na-lost nilahang soul because they are gaining the world but they forfeit their soul. Apa mo? Okay pa? Gaan pa kayo ni? Wala pa kayo nila, no? Meaning, daghan kayo sa kalibutan, most of us, even people in the church, nawa na ta sa drive kung asa ta because the world own us. And na-forfeit ato ang mind tungod kay ni-undergo ta og system. And that system na hinoon nakaguba sa klase sa itong hunahuna. Ligay mong tapad, your system will build you or destroy you. So be careful. Kung di mo tanaw o ayo, unsa may imong kaya ihatag para nga ma-return mo imuhang soul. O ratanig na nga unsa. Gikan sa nawala imuhang mind. Padulong sa dalahi ang dagan sa imuhang kinabuhi. And wala nakakabalo sa unsa imuhang klase nga huna-huna dapat nimo huna-hunakon para masakto ang dagan sa imuhang kinabuhi. Now there are part in the Bible, if you remember Hannah's prayer. It was in the book of 1 Samuel chapter 1 verse 1 to 8. Si Hannah, hindi kayo mo kailan ni Hannah, pero kailailahon tamo kay ko nagbutang ni that verse kay taas kaysa na ng story. Si Hannah, usa siya ka babae nga dili siya kaanak. Ang iyang bana si Elkanah. So si Hannah ang asawa, ang bana niya si Elkanah. Unya, duhaman ang asawa ni Elkanah, it was also the Penina. Si Penina, sige siya anak.
Si Hana, dili siya kaanak. So, gabinuangan si Hana ni Penina nga, wagin ka na anak yun, wagin ka na paboran sa Ginoo. Wagin kay pabor sa Ginoo. And si Penina, maura ginabuhat perminti, ginaprovoke niya si Hana, ginaistoryahan niya perminti si Hana nga wala siya inada tungod kay wala siya anak. And there is a Jewish tradition nga once wala kay anak, meaning gi-curse ka. Sa ato, pag wala kay anak, o kira. Kira na, kaya na, kira. Pero sa tradition sa Jewish, pag wala kay anak, meaning gi-curse ka. But the Bible is telling us nga ang womb ni Hana, ang taguangka ni Hana, ang tiyan ni Hana, gi-close sa Ginoo. Si Lord mismo ang nag-close sa womb ni Hana. Si Penina, nga asawa po ni Elkanah, dagyan na kay kanan. Ang trabaho ni Penina is magbinuang raging perminti kay Hana, kay i-curse kin siya. But si Hana, usahay sa iyahang kadesperado nga makaanak siya, desperada. Sige siya agto sa temple. Si Eli ang priest dito sa temple. Sige kadunggan ni Eli ang prayer ni Hana tungod kay reklamo si Hana siyang prayer, Lord mauni, Lord mauni, Lord ganong dili ko ka anak, Lord, 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 Lord. Yeah, lingay mo dapat. Karang mo nang nagwari siguro. Sige reklamo si Hana, and then one time nasakpan ni Eli si Hana. Tapos pag-ampo ni Hana, hilong kay si Hana ka, mura siya gabagulpul ba sa iyahang prayer. Ingon si Eli. So magaday, sige raman kag-ino. Ingon si Hana, say, sige ino. Sige mag-ino. Tanaw, gabagulpul ka din na. Siya kabalo ba ka nga nag-ampo ko din niya, kinasing-kasing siya. Nag-ampo dahil ka kinasing-kasing niya eh. Ang prayer ni Hana, ningon si Hana, Lord, tagain ko anak, pagtagaan ko ni mong anak, ako ibalik sa imo ha. And that's the starting point nga sabta ni Hana iyahang purpose. Because ang purpose ni Penina is padaghanon ang kalahi ni Elkanah. It is for a human intention nga padaghanon ng anak. Pero si Hana, lahi iyahang purpose, lahi iyahang call. Ang iyahang call is when nag-change iyahang prayer, ningon siya, Lord, pagtagaan ko ni mong anak, ibalik na ko sa imuha. And that's the point nga nadunggan sa Ginoo tanan iyahang prayer. And God remember Hana. Dili mo pasabot nga nalimot si Lord kay Hana, pero na-remember ni Lord ang purpose ni Hana o ang tawag ni Hana sa iyahang life. Halos mag-soul circus na pod si Hana, tungod wa na siya kabalo unsa dapat. Pero ningon siya, Lord, tagay ko na, ihatag na ko ni mo balik. And that's the time, ningon ang Ginoo, okay, nag-agree na ta. Tagahantag ang anak. Ningon si Eli, whatever ni mo giampo dai lakaw, unta makita ka og pabor at tubangan serious. Nilakaw si Hana nga na siya'y pabor nga gidala. Bila lang ka bulan adlaw nilabay na buros si Hana. And it was Hana birthing Prophet Samuel. Prophet Samuel anoint King David. Meaning, ang purpose ni Hana is iyahang i-anak, ang iyahang call is iyahang i-birth si Samuel para nga naay mag-anoint kay David sa unahan. Meaning, naitaas kayo magilantaw si Lord when it comes to Hana. Hanto dili makasabot si Hana sa iyahang kinabuhi o sa iyahang tawag at tubangan sa Ginoo, wala gitubag ni Lord iyahang prayer. Lingay mo dapat na imuhang tawag. Meaning, pagkabalo na ka sa call nimo, sa purpose nimo, that's the point nga tanan nimong prayer, mudas-das na tanan og tubag sa imuha tungod kay nagkasinapot na mo ni Lord. Most of our prayer is, Lord, i-bless ko. So man ako pag ma-bless na ka. Lord, padatuwa ko.
ulit ko mula to na ka. Lord, tagay kong sakinan ko na kay sakinan. Lord, tagay kong sports car, pero man mo makasakayan na. Lord, muni Lord God, dagan kitag prayers sa Ginoo nga ginaingon, but the question is, nagkasilabot ba mo ni Lord sa tawag o sa purpose niya when it comes sa imong gipray niya? Ingon si Hannah, Lord, tagaay kong anak, hatag na ko balik nimo. Meaning, at the end sa iyahang prayer, si Lord gihapon ang mag-glorify in siya. Ganahan kag anak, need kag anak, need kog anak. Ingon si Lord, need kog prophet din ha. Sige, tagahan kag anak, pero ibalik nimo sa ako and then kanang imo ibalik is the prophet for the nation. You know what? Pagkatao ni Samuel, igo gid si Samuel gyud, gidako-dako gid gamay. Gidala diretso ni Hannah sa temple uban ni Eli, yagil gihatod adto once a year sila magkita. Grabe nga sacrifice ni Hannah tungod kay once a year. Tapos si Hannah magbuhat siya sa nina, ihalang anamon ra niya ba? Kung si kadako na ni Samuel. Kay once a year kung sila magkita. Dili pwede mo reklamo si Hannah because ang iyahang prayer is, Lord, tagaay kong anak, tagaan anak, kinahanglan kong prophet. And usa sa pinakagilingig nga prophet sa Old Testament is si Samuel. Because the name Samuel means, this is the one I asked from God. This is the one na gihatag sa Ginoo sa ako. So ang trabaho permanente ni Hannah, sa dihang niyang i-express iyahang call, iyahang idala sa temple, giparatiman niya kay Eli, which is the high priest. Kay ang mga anak ni Eli nga high priest, mga badlungon kayo. So kinahanglan og lain nga prophet nga i-raise the Ginoo for the next generation. And it was Samuel. Si Samuel ray gigamit sa Ginoo when it comes to King David. Walay King David nga maanoy. Walay King David nga makita. Walay King David nga ma-address. Walay David nga mo'y upili kay Goliath nga mo'y mo save sa Israel kung wala si Samuel. Walay Samuel kung walay Hannah nga nagampo. Ang iya mong tapat, si Hannah na siya. So there is a calling ni Lord sa imong life. You should know your purpose. Why you are praying to God. Know your purpose. Know your calling. Ang calling ragid ni Hannah, mo anak. Pag humag-anak, i-assist ragid niya si Samuel. I-agto ragid dito si Hannah para nga tibuhat og sanina. So inan ka na kay anak. Pero di ka kakita. Pag makita ka kaisa sa isa ka tuig, ka-chutro pag iyon. Di pagit magdugay. Pagkita nila, sundan na gidaritso ni Hannah o kanang sanina, siguro daghan ka siya kabuhatong sanina. Tungod kay wala na siya kabalo sa sukod ni Samuel eh. Mary, mother of Jesus, her call was to birth Jesus. The time nga nidako si Jesus, ang trabaho ragid ni Mary is to keep Jesus continue sa iyahang call. Kung inyong basahon ang Bible na wala si Mary sa story kadyo, nibalik lang siya sa panahon nga namatay na si Jesus, ilansang sa cross. And sometimes our call is to express ang purpose ni Lord sa itong kinabuhi. Sometimes masabta na ito nga ato ang call is to encourage ngadto sa uban. Sometimes ato ang call is mao'y tudlo ngadto sa uban. Sometimes atong call mao'y pa-remind ngadto sa uban. Sometimes ato ang call is to extend favor and blessing ngadto sa uban. Now, introduction ito siya, di na mo ginhaw. The most important part of life is often the most rejected part, and that is spirituality. Kinahanglan nato masabtan
If you reject spirituality, you reject the entire system of your purpose and your call. So kinahanglan nato masabtan that the most important part of our life is spirituality. The next is our mental health. The next is our body. Now, if unahon ay mga imuhang body, ay ha imuhang mental health, ay ha imong spirituality, awan na, lipong-lipong na ka. That's why we lose our soul. Now, the soul circus is a concept where multiple thought runs through your mind, revealing feelings of being useful, useless, or less use. It reflects the internal struggle between being a victor, or a victim, as your imagination presents shifting images or thoughts every second. Meaning, ang soul circus is dagan kay thought, una-una, gadagan sa imuha. Iyahang ginapadayag sa imong una-una, gina-unveil niya, gina-reveal niya kung useful ba ka, or useless ka, or less use ka. Kanang less use ka nang magamit usahay dili. Kanang useless, dili gid siya magamit. Ang useful, gamit kayo. So ang imong una-una, ginaignan kasi mo una-una, ay useless ka. Less use ka. Kaya usahay ra ka magamit. Ang imong internal struggle ang sulod nimo nga struggle ba? Ga problema permanente kung madaugon ba ka or biktima ba ka permanente. Number 1, the soul circus refers to when a person is caught in a whirlwind of thoughts without realizing their true purpose. Whirlwind is gonna be ipo-ipo buhangin or buhawi. Nga gatuyog-tuyog lang ramin, di ba? Kabantay mo sa tuang thought or kabantay mo sa inyong thought. Sige nagbalik-balik, tuyog-tuyog. Ang ending, nalimpong na lang kag tuyog-tuyog. Nga na, kabantay ka ng sa tanto ni mo huna-huna, tuyog-tuyog ka na huna-huna, gikapoy na lang ka, tapos wala ka ba kayo gibuhat. Pero gikapoy na ka. O nagtuyog ka. So, circus na siya. Nag-circus, balintong nga rin na si Mohan ko, galing huna-huna. Number 2, we struggle to think clearly because we are confused by the question of why we exist in this world. The struggle of soul circus is ngano man kahang nag-exist ko. If you are a people pleaser nga tao, ang mahitabo sa mong peramente is kung asa nga lugar dili na kanila ma-recognize mahawag ka. Because you thought that the purpose is to please everyone, but the purpose is not to please everyone. The purpose is to express kung unsay kamayo ni Lord sa imong kinabuhi. Ready na mo? Ningay mong tapad, you're blessed. Seryoso din kayo mo, kayo praise God. In the room of greatness, ako dyan yung nahinayon mo kayo. In the room of greatness, in the space of greatness, isolation is one of the category ang kinahanglan nimo masabtan. Isolation means mag-inusara jud ka when it comes to the room of greatness. Kung gusto ka greatness sa imong life, dili pwede ubanon ni imong pamilya. Ginaignan ako perminti ang mga students nga gina-advise na ako, if nag-dream ka nga mahimong successful para sa imong pamilya, please undang nag-eskwela. Musiga ko nila ang mata sa mga, undang nag-eskwela, no? We are dreaming for our family, yes. Undang. Because moabot ang panahon nga sa tanto nimong strive sa life para sa imong pamilya, gikapoy na ka. And sa imong kakapoy, garant na ka, complain na ka, daga na ka giyaw-yaw, daga na ka istorya nga sakit, daga na ka gipangreklamo nga sakit. Tungod kay you are doing it for the family. That's why I'm telling you nga, you have to do it for a purpose. Because when you do it in a purpose, and you do it based on the call ni Lord sa imong life,
helping the family is not a big deal para nimo. They are not a burden para nimo because kabalo ka na kay purpose, na kay goal. So sa room sa greatness, sa kwarto sa mahimo ka nga great nga tao, kinahanglan mag-inusara ka. Kay kung dili ka ka-endure sa nag-inusara ka, dili mo kaya ang greatness. Greatness should be understood nga na dapat ka ikaw ragyod og si Lord. Kasi purpose is ang source ana si Lord. Si Lord purpose ikaw. Ang imong pamilya napod sila ilahang goal ug napod sila ilahang purpose that will help each other para nga ma-build nato ang body ni Christ. The problem is ang atong anak konektado sa ato ang ato ang bana asawa parihara pod sa ato siya parihara ta ani kay nagibog naman tang duha ni may wala tay dagan-daganan pa magparehas na lang ta. That's why when kabalo ka sa purpose sa imong bana, dili nimo siya i-question. Kabalo ka sa purpose sa imong asawa, dili nimo siya i-question. Siya hindi naman i-question, pastor. Kaya kabalo man siya sa purpose ni Lord, dili man ang bana mo naghatag sa purpose sa asawa, dili po ng asawa mo naghatag sa purpose sa iyang bana. It was given by God. Jeremiah 1:5. Ingon si Jeremiah. Ingon si Lord kay Jeremiah, before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I set you apart. I appointed you as a prophet to the nation. The word appoint or appointed, it means decided on beforehand. The word appointed means scheduled. The word appointed means arrange. The word appointed means specified. The word appointed means decided. The word appointed means determined. The word appointed means chosen. The word appointed, kung yung makita din na established. The word appointed means settled, preordained, authorized. Meaning, wala pa lang na tao, establish na daan ni Lord imuhang purpose. Nay produkto sa Nestle. Tapos, ang produkto ba sa Nestle, mingon ba sila nga, oy, nagkuhan mi karon na kanang nagbuhat mi produkto. Tilawi daw ninyo og sakto ba? O sa mga tripping nga nasa Nestle, na mga mapay talig din di ba sakto? Like, pagbuhat sa electric fan, mga may dol-dol, riya sa kuha, mga produkto yung tao. Pagbuhat sa electric fan, kasabay siyang pagbuhat sa wala pa siya nagawa sa electric fan, kabalo na ang nagbuhat para asa siya. Kita nga consumer, or kita nga gagamit anak, sa unang gawa sa anak, murag mahadlok pagkakinarag bitag paypay. So, pag tanaw ni mo ano niya, magkurog nagkalit, di ka ba ito ka mga nanay, mga lula sa unang, anak, kuyaw-kuyawan sila, kaya mo tuyok kalit. So, ang nag-define sa purpose sa electric pan, dili kita nagagamit sa electric pan. Ang nag-define sa purpose sa electric pan, ang nagbuhat sa electric pan. Himoon maninimunig bunal, himoon maninimunig hatsa, himoon maninimunig flying saucer, wala gihapon niya or wala gihapon nimo na define iyang purpose. Tungod dili ikaw ang final decision sa purpose sa electric pan. Ang nagbuhat sa electric pan. Wala man nimo na discover iyang purpose, pero ang nagbuhat ani kabalo siya nga nag-exist na. So daghan kay sa ato nag-exist na, pero wala ta kabalo sa tong purpose. People are telling, may pang langgam, kabalo siya,
nga dili siya mukamang. Kabalo ang langgam nga di siya mukamang tungod kay kabalo siya sa iyahang call nga mulupad gid siya. Kay naka-built-in sa iyahang purpose nga mulupad siya. Ang talam nun, kabalo po siya nga dili siya muhawa sa yuta kay kung muhawa sa yuta matay siya. Ang isda kabalusan siya nga di siya muhawa sa dagat kay kung muhawa siya kabalo siya matay po siya. Ang tao ra gyud ang lahi og una-una. Ning hawa sa Ginoo pero di patayan. Meaning ang dagat baoy habitation sa isda. Nga kabalo siya nga diha ra siya tungod kay diha nga part ma-fulfill na iyang purpose in the atmosphere sa water, in the environment sa water kung asa siya kabalo ang isda diha niya ma-fulfill iyang purpose. Now we could not fulfill our purpose without the presence of God. You can achieve more. You can be successful on more. You can have more. You can have more of kaya bitang luxury, kwarta, balay, but still you could not say, human na akong purpose. So, achievement doesn't mean purpose. Wealth doesn't mean purpose. But achievement and wealth serves in order to fulfill purpose. Hindi pwede nga, hindi na lang taan ni maningkamot. Hindi na lang siguro taan ni manarbaho, hindi lang siguro taan ni mag-business, hindi lang siguro taan tarong eskwelahan, ato lang i-fulfill atong purpose. But your work, your business, your study, your life, nga ginabuhat ni mo karon, whatever it is, serves the purpose nga nung nakata. You know what? Sa ako ning nasabtan, na-realize na ako because bitter kay ko when it comes ako ang pamilya like Hannah. Grabe kay ka bitter si Hannah. Because out of how many millions and out of 9 billion na bata around the earth, all over the earth, ikaw pag ang nasultihan nga bungkag imuhang pamilya. So out of pila ka billion, Lord, ako pag ang tungnan nga guba ang pamilya. And while I'm praying for this, yan, sabi gina ko reklamo po sa Ginoo, anong gupa man ng pamilya, Lord God? And the Lord reminded me, it was not the family that I'm calling, it's you. Nga na-birth anak nga inahan. Niyon lang yung tanong ko reklamo kay murag masagpaan di ka ni Miss Angel, malos so niya ko, makatindog ba makakuha ni. I have to realize nga it was not an accident kung asa ka nga pamilya. It was not an accident kung asa ka gianak. Broken man na, complete man na, or asa. It's not an accident. There's a purpose on it. But kung ang purpose dili ma-discover, hangakon dyan ka. That's why ingon si Jeremiah. Ayun si Lord kay Jeremiah. Jeremiah, wala pa lang ka na purma sa tiyan si mong mama. Kailan na muli mo? Tatlo kayo si Lord mo ila. Mao na kanang imuhang tapad, praise God, makuyawan ka. Kasi wala pa kakailanan niya. That's why parents, makuyawan mo sa inyong anak. Kasi wala mo kailan sa inyong anak. 10% kailanan niyo. Pero the 90% wala mo kailan. It was the time I was reading the book by tungod sa Wright brothers. Wright brothers are those people who discover nga ang metal mulupad. Ngano na tayo aeroplano karon. The two Wright brothers, sige sila story, sila hangad-hangad. Tapos, naminaw ilahang papa, kamuno siya, sila hangad-hangad siya, abay, puhon, ang metal mulupad. And that time, ang metal, grabe ka, bukat, kailangan sa kinad sa una, bukat, kistanan ba? Unya, kinsa may magunahunag sakto at that time nga walay galupat nga aeroplano sa ibabaw tapos katong duha ka igsuon nga Wright brother. Sige sila istorya. Puhon ang metal mulupad. Nakadumog ilahang papa. Siya Lord, dalay kay mga anak na buang. Napatay na gito. Dalay kay mga anak, Lord, na buang, Lord. Kasi that time, there was no discovery nga ang metal kaya mulupad. In our generation right now, kung makita kang aeroplano makayon ka, normal na. Pero that time sa Wright brothers, na wala pa na-discover ang airplane, kaya sila pa yung gasugod at tumatay. Dili normal.
That's why I was reading a book nga nagtawag siya, iyon ang libro nga, if wala pa itawag ni mga foolish ka, layo pa ka sa Ginoo. Sometimes people may call us, grabe ka kaparas, grabe ka foolish pa. Kung saan na mo pagpamagi nga? Because purpose is awakening sa sulod mo. Ingay mong dapat be the first one in your family. It's okay to be weird. It's okay na weirdo. Gigdan ko sa mga istorya nga namang kukikuan pa story yung ani nga sakit, yung ani sa kong mindset. Anak ko, sabi ni mo, when a psychologist will measure you, na kay kulang. Pag sugdo nagalit ka sa psychiatrist o psychologist, wingon na sila, ay na kay ingon ani. Balik galit sa Ginoo, di ba? Wala kay problema. Nagka-problema lang tayo because wala tayo ni balik sa Ginoo. Because ang atuang wholeness o completeness, na kay Lord. Wala sa imo nga, na kay Lord. Kung di ka mo balik kay Lord, pag problema ka, balik kay Lord. Gikapoy na ka, balik kay Lord. Galibog ka, balik kay Lord. Yan man. Because that's the wholeness sa imuhang purpose. Kinsa na isa ka whole nga papel. Wala may papel. Asawan nyo ang yellow pa. Kanang nag-short ko ang nag-notes praise ka. Pabignaw na lang mo sa may galing nabantayan. Nabantayan yung alam. So, pabignaw na lang mo. Wala yung papel na. Abibigay. Atong tagsaan silang papel para pulintaon nga. Gusto ko estudyante mo ginato ka o praise ka. So kasi yan, nababasahan din sa dato ang mga assignment na yan. So mga drawing din hias. Now I gusto explain sa inyo before ko mo end. Pila pa maray ko ka minutes? 36 minutes pa maray ko ng story yan, no? Pina ko 1 hour na. Kamu ayo mga dagway, di pa 1 hour. So, ako na 1 hour na para 36 minutes, no? Kung tayo diri 36 minutes. Now, muna siya ina, di ba? Money purpose. Ang purpose is ang tibuok papel, which is ang wholeness ni Lord, completeness ni Lord. Money purpose. Ang calling, kinahanglan na ito masabtan, unsay calling. Now, ang purpose, whole. Now, pag bikas-bikaso na ni Lord, o ihatag sa atua, ang tawag ana, call. Meaning, ang nasa inyo ha, call. Pero gikan na siya sa whole na purpose. So kung ako nang balik ko nagkuha, praise God, mabalik na kung asa siya, gikan mismo nga whole. Ang call, dili ang whole. Ang call katong gihatag sa tuwa nga gift. So ang purpose, dili ang tanan, imuhang ba ako gining purpose, dili tayo mo purpose tanan. Ang katong gihatag sa imuhang nga gift o talent, maura ko imuhang call. Whole na siya, nga nag-share tang tanan sa gitawag nga purpose. Gitagaan tag sa tagsa. Gusto ko kasi mapinala mo sa ko. Mas malabayan ito sa mga ganun prinsipal sa ko. Let's have this one para maginahinay ko yan para dili na kayo malugay. Jeremiah 29:11 mo yung pinakalindo ng versikulo sa mga ganahan kay purpose. For I know the plans I have for you, plans, declares the Lord, plans to prosper you, not to harm you. Prosper you, not to harm you, plans to give you hope and a future. Now, kinahanglan ta magkasilabot nga katong gigisi na ako mag-extend sa inyo ha. Mao ko'y calling. Ang calling itself, konektado sa gift, talent, vision, dreams, goals, skills,
nga naa sa imo ang heart itself nga gina-express nimo. Kung inyong basahon ug ayo ang Bible, ingon din na plans to prosper you and not to harm you. Meaning, kung naay naitabo sa imuhang life nga naka-harm sa imuha, kumalikon. Ang plan ni Lord sa atua is to prosper you. Kasi gusto nyo kwarta na rin siya una sa prosper. Di na siya kwarta maizungon ha. Kanang word prosper, di na siya kwarta. It is a prosper of spiritual part nimo. Plans to prosper you, not to harm you. Plans to give you hope and a future. Meaning, kung gusto ka nga mo prosper, dapat kabalo ka sa plano ni Lord. Ang imo dapat, ang ato dapat prayer, Lord, what's the plan? Kita maka-pray, Lord, gusto ko ani mo ni siya, Lord, mo to, Lord, gani, Lord. Huwag kita nakapakutan, Lord, what's the plan? Gusto, imo man kong gitagaan o business, Lord God. Imuha man kong gibutang ani nga business, what's the plan? Unsaon man ako ni para nga moabot ko ani dito sa tumoy, Lord, patrabaho man ko nimo diri. What's the plan? Kay kung dili ka mo-undergo sa plan ni Lord, mayon ka nga, ako na ani. Dahil mo reklamo din ka, Lord. Anong gibutang man ko nimo ani nga business, anong gibutang ko nimo nga trabaho, nga harmful man siya para nako. Dili siya harmful para nimo eh. Wa ka nang utana, what's the plan? It becomes harmful kung wala na ka sa source. Pero para siya sa imo ha. Luman, hindi mo ka, Lord, tapang mga anit o mga anas. Meaning, gusto ni Lord i-prosper ka. Ginagaan ka sa revelation na maunay mo ang buhaton na para mo prosper ka in spirituality, in mental health, in your physical body, maunay mong buhaton na. Tapos nireklamo ka, Lord, ano ko naglain man? No. Marami ba ito sa purpose hindi ako? It becomes harmful paglayo na ka sa source. Pero pag naa ka sa plan, it gives you hope and a future. Meaning, pag nag-prosper ka, ang ginahatag ni Lord sa imo dili fear, dili disappointment. The moment na kayo na-encounter nga fear, the moment na kayo na-encounter nga disappointment or rejection in the midst sa imuhang journey, ang tawag ana nga ginabutang ni Lord sa imuha is hope. The reason nagpadayon ka despite sa rejection, the reason yan nagpadayon ka despite sa pain, the reason yan nagpadayon ka despite sa pressure is because of the hope of God in the future. Kay naa ka sa plan. So, wala ka sa plan, Pastor. Wala kayo hope. Hopeless ang tawag na. Hello. Praise God. Gamay nila. Hapit ako mga. For just as each of us has one body, kita daw tanan one body with many members. One body ba? Many members. And these members do not all have the same function. Meaning, kitang tanan, usara ta kalawas, pero di ta pareha og function. So, muna kong ginaingon, pero hindi sa inyo nga once mulihok si Princess, dili ko pwede nga may pa si Princess kay maayo kayo. Dili ko pwede na because naakoy ako ang kaugalingon nga function. When butan ako ni Brother Jency, dili ko pwede mo ingon nga maayo pa si Brother Jency kay labi. Dili ko pwede mo ingon nga mo-compare ko sa iya ha, it's because iyahang function na din ha. Dili na to pwede ipagaway. Pareha ba na sila gabi? Because dili sila pwede pareha i-measure nimo because lahi ilahang call o lahi ang talent o gift na gibutang sa pagsagusa. The perception of the world is, hala, may pasikuan. Ito ka perminti sa may pasikuan. Ang kalibutan, but one body of Christ, dili ka kaingon nga may pasikuan. You gonna praise it. Praise God. Mo na gihatag sa Ginoo sa imuha nga gift. Praise God. Thank God. Mo na gihatag sa imuha. Thank Lord nga talent. 5. So in Christ we, though many, form one body,
and each member belongs to all the other. Meaning, ang usa ka member belong to all the other. Muna magtinabang nga itaw, again akong balikon, dili pwede nga mag-inusara ang atay, matay ang tao. Dili pwede nga tinai ratatanan, patay kita. Dili pwede nga hard ra po tatanan, laki na po kisalan sa tuwa mga dakoy, hard ra tatanan, matay iman punta. We have different gifts according to the grace given to each of us. Kabalo mo sa grace, grace is connected to purpose. So according to the grace nga gihatag sa imuha, if your gift is prophecy, then prophesy. Kung na imuhang call, prophesy. Part siya sa whole purpose. Pero ang iyahang call, prophesy. So, ang purpose is dako kayo, pero ang iyahang call, prophesy. Accordance with your faith, if it is serving, then serving. Kabantay ka, if people are coming sa imuha, you know what, pag sugod na ako mental health, ang advocacy kay mental health, ang tanan nabot sa kuha, pero gitay problema sa mental health. Bawa pa na lugar ko, Lord, ganun kaniman. Buwang ba? Ano lugar ko? It's because the call sa kuha is to have an advocate by tungkol sa mental health and spirituality. So I have to serve. Because if serving, then serve. If it is teaching, then teach. Kabantay mo, sometimes I'm doing prophecy. Sometimes I'm doing service. What I'm doing right now is teaching. Because of the call. Pero dili pwede nga magdungan ng tulo. Ana-ana ra, grabe sa ito. Sometimes, naiduha tulo sa matag usa. Like for example, verse 8. If it is to encourage, then give encouragement. May mga tao nga, pag maka-encourage, bitaw sila, kuyaw kayo. Paubuhin na sila karon, motivational speaker. Mo po nilang purpose. Kaya mo po ng call na nasa ilaha. Then give generously. If it is to lead, do it diligently. Kung lead sa ka, do it diligently. If it is to show mercy, do it cheerfully. Munang minamit ako sa inyo ha, if naka-KSL ka, makadamog na mo sa kuha, ganyan dyan ko, if naluoy ka, tapos wakay natabang, ayaw ka luoy, ikaw sikusi ka kag-oras. Kasi, inani ang psychological effect niya. Naluoy ka, wala kay katabang. Nilakaw ka, sige kung nalaluoy ka, ang luoy dito ako ang nakita. Na-stress ka, katulad sa kaluoy, huwag kayo mabuka. Wala akong ginayon, pag naluoy ka, tabang. Pag wala kay katabang, ayaw. Kasi it adds sa stress sa imo ang life. Pag kaluoy ni mo natabang, at least man lamang ka ikaw na kay relief nga ni bahati kay. At least naka-extend ka gamay. Praktikalon din nato ni. Para naman. Alam ko pag ginahatag sa inyo peramente, pagkabalo ka sa imuhang mindset para walay soul circus mahitabo, be careful to the news that you are hearing or watching or even sa teleserye ng imuhang ginatanaw. Sorry. Careful lang. Wala ko na yung undang. Ang ginaingon is careful lang gid kayo ka. Kaya naman, because your mind is the one na nag-control sa imuhang brain. Ang imuhang brain na control sa imuhang body. Tapos ikaw nga naa din ha sa sulod, lahi imuhang connection sa imuhang gitanaw. So may tabo sa imuhang matingala ka, asa gika ni imuhang stress. Go wonder, sample lang, tagata mo sample. Sa mahilig o horror ba? Hilig siya horror. Mahilig o horror. Tapos, pero, wala ba sila, ala pang pa-stress reliever, manggod na ako ba sir yung horror? Pero, pasigit-sigit ko, pang stress reliever, di na pa nipaso. Matingala ka, humani mo nagtanaw sa imo ang stress reliever. Ning adto ka sa gawas. Pag adto nimo sa gawas,
Nakay nabakte yan, nakay gibati, naunsa ka, nagpalpitate ka, nabuyawan ka, wa ka kasabot sa mong gibati, asa ka gikan. 90% or 95% is subconscious eh. So, careful ni kasi kung ang gitanaw. No, nananaw magaling kag horror, dili siya stress reliever. Okay. Pero careful ni kasi kung ginatanaw. Kaya matingnan lang ka ang palpitation nimo, abot asa gikan. Para ng example lang, taga mong example, para dili ta mag soul circus o kayo, mundang na rin ko, ako rin ugkan o kayo, kaya tungod kay, grabe gikayo. Example lang, nananaw kag love story, nga, salida. Muna ako, di ko ganda ng love story, kung naman ko itanawin ka na, yung opera-opera bitaw sa mga doktor bitaw, magbungkal o ganun. Kung gano'n nila kapangigil ko kayo. So, pagtanaw kag love story, bisan single ka tapos na mag-love story, matingala ka, asa gikan imuhang urgency na dapat dili ako single. Pag tanaw ka o ka ng kabit-kabit na salida, asa gikan imong urgency na mawajud na ikuan kiskuan nakatungkuan kitagi ko sa salida na mo kinagibura asa mo to siya gikan. Thank you, Pastor. Ako magpasabot is, be careful kung sa imuhang ginapakaon sa imuhang mind. Tungod kay it always affects you and it costs you something. Ang cost niya, magka-soul circus ka. Soul circus. Purpose requires change your thought patterns. Purpose requires changing how you see yourself. Purpose requires the right attitude. Purpose requires specific habits. And purpose requires right character. Purpose requires vision. Purpose requires inspiration. Purpose requires renewal of your inner core. And purpose is Christ-mindedness. Also, calling requires changing your thought patterns. Calling requires changing how you see yourself. Calling requires right attitude. Calling requires specific habits. Tapos, calling requires right character. Calling requires vision. Calling requires inspiration. Calling requires renewal of your inner core. Or calling is the Christ-mindedness. Meaning, kung unsay nasa imo karon, that's your call. Pastor, ganahan ko matabang og tao, that's a call. Pastor, ganahan ko nga na yung mga tao makaila sa Ginoo, that's your call. Pastor, gusto ko nga wala na yung mga estudyante or mga tao nga mag-suicide, that's a call. Because that's my call also. It's our call. Pastor, bali ako ang kuan, ginahan ko nga mo extend o grace sa upan, ginahan ko nga mo help sa ministry, ginahan ko nga mo plant sa ministry, that's a call. A whole purpose. Each one of us na call. Kung asa ka, gibit-bit ni Lord, that's your call. Pastor, na ako sa business right now and I want this business to be an extension of the ministry. That's a call. Usahay magbuhod, malugay tanin kung hindi ta kasabot sa call. Amen? Pero kailangan mo ba rin yung halos? Calling na naman ito sa calling kay Pastor. Oo, ikaw rin ang reject sa imuhang calling. Pero nanak ka sa imuhang call. Let's all stand. Actually, grabe kayo kataas nga topic yung taon ako mga topic, pero grabe yung taon introduction tanan. Let's pray. Nga. Mabot na sa time nga makuha na to ni. Hoping it's helping you, amen? There's a call and there's a purpose.
pag-undang sa imuhang call, even if other people are not agreeing to it. Kabalo ka nga mo na imuhang tawag, ayaw pag-undang sa imuhang call. Sing this song, just worship the Lord in giving thanks. Worthy
just close your eyes and pray and ask the Lord, seek God, Lord, what's your will? What's the purpose? What's the call? Because I want to serve for that. I want to just pray for a moment if this is the call in my work, if there is a call in my business, if there's a call in my family, then Lord, give me a clarity for that call, oh God. Come on, just pray for a moment for yourself so that you can align yourself with the call. Whatever distraction, whatever confused spirit, whatever doubt, whatever burdens you right now, remember your call. Remember your call. It is the Lord who gives you the call. Si Lord, mao'y maghatag sa imuhang call, and si Lord ang angay balikan sa atong tawag. It is about the Lord. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Father, for this moment that you have given us, reminding us to our call. Come on, just talk to God for a call. The Bible says in Jeremiah 33:3, call unto me and I will answer you and I will show you great and mighty things you've never seen before. Thank you, Lord, for the call. Thank you, God. Thank you, Lord. If you love to encourage people, if you're passionate to help others, if you're passionate to encourage someone, to help someone, to teach someone, it's a call. It's your call. You are walking in it. When you are passionate that someone should know God, someone should meet the Lord in their spirituality, then that's a call. The substance of it is the purpose, but it's your call. Brothers and sisters, it's your call. When you love to help others, using the heart of Jesus, when you love to introduce the Lord to every single person, it's your call. It's your call, it's your gift. It's your talent that endures the Lord in a specific situation, circumstances. It is your call to the Lord. Thank you, Father, for the call that you have given us. We are so grateful indeed that we are in the process of discovering a lot of things in our lives, oh God. We are so grateful that whatever is in us right now, it is connected to a call, to a purpose in our lives. We thought we just love to help others. We thought we just love to encourage people. We thought that we just love to remind people of your goodness. But it is a call, oh God, it is a call. The moment we need clarity, Father, God, we pray that your wisdom will arise, your knowledge and understanding will arise. Even, Lord, in every businesses, in every families, in every workplaces, if there's a call right there, oh God, allow everyone to maximize that potential, maximize that gift, maximize that talent, maximize that skills, oh God, because that is a part of a purpose. That's a call, oh God. Father, thank you for the heart of your people.
Thank you for bringing us here, reminding us for this a call in our lives. Sometimes, God, there's our soul circles in our mind. A lot of things are appearing. A lot of fears are manifesting. A lot of doubt, Lord God. A lot of questions are happening, Father. But Lord, we know that your call give us clarity. So thank you so much for that, oh God. We are so grateful for everyone's life. Continue to minister to your people, Lord God. Continue to speak to your people like never before, Father. Thank you. Be magnified, be glorified. In the mighty name of Jesus Christ we pray. Amen and amen. As we give our offering to the Lord, just sit down for a moment as we give your tithes and offerings, your seeds. We'll have our new location. Kung inyong libutan ng Tricue Building, kapit sa may Save More, that will be the place kung nasa Tamubalhin. And also, sige lang mag-send lang may Google Map kung asa ang location. We are targeting kasi October 1 lahat inon na lugar. We are targeting the October 6 in transfer. And also, if you want to be part of a 1,000 seed, the 1,000 seed is about planting a seed for the city. And all the things nga nasa 1,000 seed, we will put it into the city nga movement. We will also remind everyone sa uban pa may tabo. Sila, if you are interested to plant a seed, 1,000 seed, then we do it every last Sunday of the month. It's for the ministry sa city. Tanan nga ministry nga narito